Ginagawa ni Carlos ang lahat ng kanyang makakaya para lamang maalis at mairita nga itong si Annalyn. Subalit nagmatigas itong si Annalyn. Talaga namang hindi pa niya naramdaman ang gustong iparating ni Carlos. Ngayong wala na nga ang kwarto dahil masyadong mausok. Sinabihan siya nito na mas maigi na lamang na umuwi na lang siya at ihatid na lang siya ni Carlos. Subalit ayaw ni Annalyn dahil okay lang umano sa kanya, nasa sala siya matulog. Inis na inis si Carlos. Ngayon naman dahil nga hindi umubra ang kanyang unang plano, tinawagan niya ang kanyang mga kabarkada. Matutulog na sana nung mga sandaling iyon si Annalyn. Subalit bigla na lamang nagsidatingan ang mga barkada ni Carlos. Kaya naman nagulat si Annalyn sa pagdating ng mga ito at biglaan. Sinabi ni Lynette na maigi daw na sa kwarto na lang daw nila matulog itong si Annalyn pansamantala. Subalit hindi makakapayag itong si Carlos dahil lalong istorbo ito sa kanilang dalawa. Kaya naman nirekomenda ni Carlos na mayroon pa umunang isang kwarto na sa baba ngunit hindi pa ayos. Walang option si Annalyn dahil ayaw din naman niya makaistorbo sa kanyang ina at kay Do Carlos. Sinabi niya okay lang sa kanya at sanay naman siya sa kwarto kahit hindi maayos. Alis si Lynette at Annalyn. Sinamahan nga ni Lynette ang kanyang anak patungo sa kwarto na sinasabi nitong si Carlos. At nang makaalis na nga ang mga ito ay nagkwentuhan itong si Carlos at ang kanyang mga barkada. Dito sinabi na hindi naman biglaan ang pagdating kundi tinawagan umano ito at ipinagtaka ng kanyang mga barkada kung bakit niya ito ginagawa. Nung ang isa sa barkada niya at sinabing kung may problema ba daw sila nitong si Lynette, kakakasal lang naman daw nila. Sinabi ni Carlos na maayos naman sila ni Lynette. Ang ayaw lang daw niya ay itong kanyang anak na si Annalyn. Ayaw niya na dumating ang araw na mag-away at magkagulo sila ni Lynette ng dahil kay Annalyn. Dahil masyado daw umano itong opinionada at ayaw niya ng ganun. Ito kasi ni Carlos na siya lang ang dapat na masusunod sa loob ng bahay at batid niyang si Annalyn ay laging kung minsan nagdi-disagree sa kanyang mga sinasabi at pansin na pansin din ni Annalyn ang kakaiba niyang mga ugali. Samantala, sinabi ng kanyang isang kaibigan na pwede naman daw na sila lang na umanong dalawa sa loob ng bahay at hayaan ng si Annalyn. Ngunit tugon naman ng isang kaibigan na once sa pinakasalan, ang babae na may anak ay package deal na umano daw yun at hindi pwedeng ang ina lang. Ngunit dahil nga sa bossy itong si Carlos ay hindi siya makapapayag na talagang tumira itong si Annalyn sa loob ng bahay nila. Gagawin niya ang lahat nang sa ganun tuluyang umalis si Annalyn at sumuko din sa kanya. Ang isa pa sa napapansin din niya kasi ay itong si Annalyn ay kamping-kampi dito kay Doc RJ at talagang darating ang araw na magkakaproblema sila ni Lynette kapag nangyari yon. Kaya iniiwasan niya bago pa man dumating ang mga araw na iyon. Ang isa pa sa dahilan nga nito ang si Carlos ay ito nga si Annalyn ay hindi na minor de edad na kailangan pang laging nakabuntot sa kanyang ina. Kayang-kaya na naman niya ang kanyang sarili at saka may trabaho naman siya at pwede naman talaga na bumukod na lang siya at ayaan ang kanyang ina na mamuhay kasama sa kanyang bagong asawa. Ngunit yun ang option ni Annalyn. Samantala, tinitiis ni Annalyn ang lahat. Kabilang banda, nalaman na nga ni Zoe ang ginagawa ng mga tanyag sa kanyang ina at dahil na rin sa kwento ni Joy, kanyang nakita mismo sa kanyang mga mata na ito nga kanyang ina ay naglilinis ng kotse nitong si Don Pepe. Kaya inis na inis siya at hindi umano siya papahayag na ganun ang gagawin sa kanyang ina. Kaya naman kinuha niya ito at sinabing iwanan ang kanyang ginagawa at hindi yun nararapat sa kanya.
Sinabi ng guard na magagalit si Lolo Pepe, ngunit sinigawan lamang ito ni Zoe na kapag hindi siya tumigil ay siya daw umano ang ipapakulong nitong si Zoe. Takot naman ito, kaya naman hinayaan niya ang bruha na makalayas. Nakaligtas man nitong si Moira dito sa kanyang ginagawa, ngunit hindi pa tapos ang kanyang parusa na ipapataw nga nitong si Giselle. Pinalinis pa siya at pinaligpit ng budget at talagang nakakadiri ang budget kasi meron pa itong mga dumi ng tao. Ninais ni Moira na magsuot ng guantes at magmas muna, subalit sinabi ni Giselle na sinabi ni Moira na hindi siya magrereklamo at yun ang kanilang napagkasunduan, kung hindi ay mapapakulong siya. Ang totoo kasi, tinatakot lang itong si Moira. Wala naman talagang pwedeng ikaso sa kanya. Kalaunan, hindi natiis ni Zoe ang ginagawa ni Giselle sa kanyang ina. Kaya naman, gumawa na siya ng hakbang. Pinuntahan niya ang kanyang daddy at dito na may nagdrama siya. Umiyak-iyak siya dito at humihiling na huwag gagawin sa kanyang ina dahil nasasaktan siya tuwing nakikita ang kanyang ina na naghihirap. Hindi niya matitiis ang kanyang inang makitang parang ginawang katawa-tawa at kahiya-hiya sa harap ng mga tao sa loob ng Apex. Samantala, hindi makatiis itong si Robert kaya naman maawa siya dito kay Zoe dahil anak pa rin ang kanyang turing dito at dahil nga sa malambot ang kanyang puso. Pakikinggan niya si Zoe na siya namang ikakagalit ni Lolo Pepe dahil nga lagi na lamang ganun ang nangyayari, kaya lagi siyang naiisahan ng kanyang asawa dahil lagi niyang pinapakinggan ang kanyang anak na si Zoe. Sinabi ni Robert na ginagawa lang umano niya yun dahil kay Zoe dahil nga naaawa siya rito. Dahil hindi talaga maiiwasan na masasaktan itong si Zoe, lalo pat sa loob ng hospital ay nakikita niya ang kanyang ina na para bang ginawang kakahiya-hiya sa mga tauhan ng Apex. Ngunit sinabi ni Lolo Pepe na deserve naman ni Moira yon dahil rin sa kagustuhan niya at pinili niya ang maling gawain. At hindi nga umano yun magtitino hanggat kinukonsinte ng sino man. Samantala, matapang naman na pinuntahan at sinugod ni Zoe ang kanyang Lolo Pepe at sinisigaw-sigawan niya ito na para bang ang kausap niya ay mababalang sa kanya. Kaya naman galit na galit itong si Lolo Pepe at sinabihan siya na kaya umano nangyayari yun sa kanyang ina sapagkat demonyo umano ang kanyang ina at napakasama. Ngunit galit na galit si Zoe at sinabihan na mas demonyo umano daw ang kanyang Lolo Pepe. Kaya naman nagalit ang matanda dahil nabastos na nga siya. Kaya naman hindi naiwasan na sampalin niya itong si Zoe. Sinabi ni Lolo Pepe na ang lakas umano ng loob nitong si Zoe na sigaw-sigawan umano ang matanda. At para bang sa kanyang pakikipag-usap dito ay parang hindi niya ito kadugo na ganun-ganun na lamang niya ito kung kausapin. Kaya naman hindi na iwasan ni Lolo Pepe na tanungin siya kung apo nga ba daw talaga niya itong si Zoe. Naman sa galit nga ni Lolo Pepe dito kay Zoe ay palihim nga niya itong paiimbestigahan ang tunay na pagkatao nito. Uutusan niya ang kanyang lihim na investigador na kukuhanan ng DNA test nang magkaalaman kung talagang apo niya ba itong si Zoe.